Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, sagutin mo ito, ngagba, -37 ratings mo sa Mindanao. Mag-snort ka na, damihan mo, overdose levels, ha? Tungkol po ito sa SWS survey na bagong labas. Survey period is November 24 to 30. Nako, sa buong bansa minus na negative 3 ang net trust rating ang Pangulo, and sa Mindanao, grabe, negative 37. Oh, this is now the worst na natanggap ng Pangulong Marcos sa kanyang rating. Kasi yung mga nauna is nakakakuha pa naman siya ng 3% positive. Ngayon, grabe negative 37. Never in the history ng Philippine politics na may presidente, sitting president, na nagkaroon ng ganyang kababa ng rating. So, what does this mean? Una, si Congressman Adjong, I think 2 months ago, sinasabi niya na tumaas na daw ang ratings ni PBBM sa Mindanao. Hello, Congressman Adjong, sana magising kayo sa katotohanan na ang Mindanao will always be a Duterte country. Maalala ko tuloy nung bago mag-eleksyon nung May, itong midterm, grabe, kahit saan lugar magpunta si PBBM, sinisigawan ng Duterte, Duterte. Kaya nga, hindi na nila itinuloy yung mga campaign rallies nila sa Mindanao dahil ramdam na ramdam nila ang galit ng mga taga Mindanao. So ngayon, yung galit ng taga Mindanao dahil sa ginawa ng administrasyon sa kay Tatay Digong, lalong nadagdagan dahil ito na yung talamak na korupsyon. Si Atty. Vic Rodriguez, dating executive secretary, hindi na nakatiis. Sabi niya itong negative 3 na net trust rating ng Pangulo is naubos na ang mandato ng Pangulo. Kung sa kandila pa, wala na. Ubos na naubos. Pero may negative. Samantalang si BP Sara tumaas. Dati si BP Sara is ito ang survey ng SWS, last nilang survey September 2025. So si BP Sara may plus positive 25 na net satisfaction trust rating. Ngayong November tumaas pa, plus positive 31 sa buong bansa ito, ha. Samantalang si PBBM bumulusok noong September, meron pa siyang positive 7. Okay pa yun. Ngayon, negative 3 sa buong bansa, at ngayon ko lang nalaman through sa post ni Dr. Lorraine Badoy na negative 37. So, Mindanao will always be a Duterte country. Binasa ko, magbasa tayo sa mga comments na nabasa ko, masakit, sabi, masakit para sa amin, taga Davao, yung ginawa nila kay Tatay Digong. I can never forgive and forget. So, ako, masakit din. Hindi ko yan makalimutan sa buong buhay ko. Talagang beyond description itong ginawa. I never thought na aabot ng ganito ng ating minamahal na Tatay Digong maghirap sa banyaga. Pero mo, nag-Christmas siya lang mag-isa. I cannot just imagine kung ako nasa kalagayan ni Tatay Digong, kung paano ako makasurvive. Ba't dito mo makikita ang leadership ni Tatay Digong? Magna 9 months na ba siya dyan? Dyan pa rin. Sabi ni BP Sara, he is in good spirits. Lumalaban. Tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Handa siyang magsakripisyo para sa minamahal niyang bayan. So, lalo akong napapahanga sa brand of leadership ni Tatay Digong at kanyang mga anak. O, tingnan mo si BP Sara. Kahit anong iba tong puti,
lalong tumataas ang kanyang rating. Kahit anong paninira ninyo, sige, impeachment, sige, mag-impeach kayo. Sinong nagsabi? Si Professor Ronald Llamas ng Dilawan. Sabi niya, duda, malabo yung impeachment na yan. Sabi niya, why? Number one, malapit na ang election ng 2028. Ibig sabihin ng mga politiko, ano na ngayon, maingat na. Dahil maapektuhan sila sa 2028, lalo na ngayon, itong mga lumalabas na survey na pataas ng pataas ang rating ni BP Sara. Pangalawa, pababa ng pababa ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Ito na ngayon, negative. Sino pang susuporta sa kanya? Talagang ano na ngayon, lame duck president na itong si PBBM. Samantalang ang mga politiko, unti-unti nang gagapang yan. Gagapang papunta sa mas malakas na kandidato. And then number 3, yung requirements ng Supreme Court. Napakahirap na daw ngayon magsampa ng panibagong impeachment complaint kasi ayaw na ng Supreme Court na maulit yung nangyari noong Pebrero. Yung dineclare nilang unconstitutional ang impeachment complaint labang kay BP Sara. Ito, si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, good luck sa mga nagplanong mag-impeach kay BP Sara. Mahihirapan kayo. Mahirapan sila dahil nga sa napakatinding requirements ng Supreme Court sa pagpapay ng impeachment. Anong ibig sabihin no? Wala. Panalo na po tayo mga ka-DDS. It's just a matter of time bago ang isang Duterte makabalik sa mga Malacanang. Kaya kapit bisid lang tayo. Todo suporta, todo dasal para kay Tatay Digong, kay BP Sara at sa buong Duterte family. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para para sila makapagpatayo ng mas maayos na tirahan.